I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys, sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Oh, ito na. Oh, sinabi ko sa ibang video ko, siguro natatandaan nyo. Pagkatapos ng impeachment ni Pangulong Marcos Jr., for sure, may mga panibagong bintang na naman. Ay, hindi nga ako nagkamali. Yan na naman. Oh, see guys? Oh, ito, basahin ko sa inyo para kompleto, detalyado sabi ng balita. Goes. Oh, anong sinabi dito guys? Security personnel niko pinatutuhanan testimony ni Gutiza. Naghatid umano ng malitang para sa bahay ni PBBM. Wow! Direct na naman. Ito yung mga kasamahan ni Gutesa. Oh, di ba? Kuno. Sabi sa inyo hindi titigil yan. Sino ang may pakanan yan? Siyempre, sa side ni Sara. Kayo naman, di ba? February 24, 2026. Ibig ko sabihin, kaninong side yan? Di ba? Sino na may pakanan yan? Alam nyo kung sino, di ba? Kinumpirma ng dalawang security personnel ng Nooy Ako'y Bicol Party List Saldico ang naunang pahayag ni retired Marine Orly Gutiza tungkol sa umano'y mali-malitang pera na dinala sa bahay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tinarget talaga. Grabe! Si Gutiza ang dating Senate witness na nagsiwala tungkol sa umano'y malita. Di ba? Ipinresinta siya ni Senator Marcolita sa pagdinig ng Senate Ruling Committee noong September 25 at sa ginanap noong press conference nitong Martes, February 24, sinabi ng isang dating security personnel na may group chat umano sila kung saan inalatag ang mga detalye sa paghahatid ng pera. Ayan bes. Sabi ko sa inyo panibago na naman. Hindi titigil yan, di ba? Mali-malita, sabi niya. Ano kaya yung sinabi ni Mr. Madriaga? Parang binaliktad. Oh my goodness. Guys, sa ganitong sitwasyon, ganitong paratang, kumakayod na sila ng pabilis. Bakit? Kumbaga, last 2 minutes na. Bakit kanyo? Si Digong, napanood nyo kahapon siguro, di ba? Binasahan siya doon sa pre-trial. Pre-trial pa lang naman yun Pero tingnan nyo naman kung paano kabigat yung kaso laban sa kanya. So, do you think makakauwi siya ng Pilipinas? Well, I have a feelings na parang doon na siya talaga magtapos sa buhay niya. At saka sinabi naman ni Sara yun Sinabi daw ng papa niya. Talagang pag guilty siya, doon na talaga siya matuluyan. You see? Yung halimbawa, ito, tulad niyan. Pangalawa, yung impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan. Palapit na ng palapit. Kaya, na sila gumawa na sila ng paraan para pang mabilisan. Di ba? Kasi alam na nila malalagay na sila sa alanganin. Alam po naman ninyo, kahapon, ang tirada ni Koopman, si Pangulong Marcos Jr. parang dating kasalanan niya pa, di ba? Sabi nito mga kababayan, mayroon kaming group chat sa team namin. Kay Boss Saldico, doon pinupost lahat kung saan mag-deliver, kanino at kung ilang malita. Biro nyo yun. Matindi. Bakit yung salin ni Pangulong Marcos Jr. Nilabas na? So, saan na yung mga pera na yan? Saan bahay? Di ba? Saan bahay? Oh my goodness. Tuloy, sabi pa dito nakapag-deliver po kami ng 41 Forbis po. Meron din po sa Ilocos kasama si Congressman Saldi sa Ilocos 5 Balita po. Dugtong naman ng isa pang security personnel. Paglilinaw naman ni Atty. Libby Baligod,
para magklaro lang, number. Nag-deliver sila sa Ilocos Norte sa Paoy, sabay sa bahay ni mismo ni BBM. Naloko na. Hanip sa tirada, grabing scripted guys. Balikod, ang kasama 18 security personnel na humara sa publiko para insinuwalat ang tukol dito. Matatang pumutok na rin ang pangalan niya noon at nakilala bilang whistleblower sa pork bar fund scam. Fund scam case ni Janet Napolis. Talaga naman. Sabi ko sa inyo nagmamadali na sila Kasi malapit na kumbaga malapit na mabasahan ng charge ito si Digong. Kahapon pa lang nakita niyo naman siguro kung paano siya binasahan ng mga pinaggagawa niya. 'Di ba? Tapos makikita din natin kahapon na nakakatindig balihibo yung mga nangyari nung panahon ni Digong. Kahapon ko lang talaga napanood yung buong katotohanan. Antindi pala. Akala ko nung president lang siya, namuno siya nung panahon na yun, yun lang. Yun pala, pati nung that time na mayor siya. So, ibig sabihin, ang dami palang nangyari nung panahon na yun. My goodness, guys. Ayan, ito, panibago. Ito, pang tapat nila kasi ito, doon sa sa paglilitis kay Digong. Alam mo naman si Kaufman kahapon, binanatan si Pangulong Marcos Jr. Parang ang datingan kasalanan niya pa. 'Di ba? Ang galing talaga gumawa ng ng issue itong side ng Duterte camp. Putik. Tingnan niyo. Ito na lang nga guys, tingnan niyo ang ginawa, 'di ba? See? Ayan 'Di ba? Ayan see? Security personnel ko, pinatutuhanan testimonya ni Gutesa, nagatid umano ng mail, balita sa bahay ni PBBM. Oh my goodness. Yung testimony ni testify ni tawag dito, ni Saldico, sa bahay daw dyan sa Malacanang. Sinabi ni Gutesa? Ganun din, di ba? Pero walang binanggit sa Ilocos. Pero mayroong, walang binanggit sa Ilocos Norte, pero ngayon mayroon na. Sabi ko sa inyo ang balita kay Gutesa guys ay nasa ibang bansa yata ito. Mayroon po akong video na napanood. Yes, ang balita kay Gutesa, nasa ibang bansa na guys. 'Di ba? Alam po naman natin nung nag-testify si Gutesa, after a day nalaman na piki pala yung notaryo niya. Tapos, eto na naman. Mayroon na naman silang inipresenta. Scripted yarn. Sabi ng balita yan sabi nga sa amin ng mga nagko-comment. Sabi, ang tagal gawin ng script. Oo nga. Tama. Magkano kaya binayad? Ay, malaki yan, siyempre. Malaki yan. Sa the beginning of the end. Mapaaga yata ang pag-upo ni Inday Sara sa Malacanang, which is favor sa taong bayan. Mabuhay si Inday Jesus Mariusip. Assuming itong DDS. Tahimik ang Abias, CBN at GMA TV5 pati state on television PTV4 sus. At papatulan kasi yan. Wala namang katotohanan. Puro gawang istorya yan Hindi ba kayo nasasanay sa kampo ni Sara Duterte kung ano na lang mga pagbibintang ang ginawa? 'Di ba? Binugbog nila sa mga bintang si Pangulong Marcos Jr. Sige nga, tingnan natin kung hanggang saan ang tibay nyo. As if na naman may mga nangyayari sa mga salaysay nila. What? Kahit anong gawin nyo, basta mabuhay ang bagong Pilipinas. God bless po, Mr. President BBM. Hindi nga kayo umobra sa impeachment 'Di ba? Na mas mabigat 'yun. Wow. Mas relevant pa yung kay RM. Sino ba 'yan? Hindi ko alam 'yan. Kay Madriaga. Yes! Mas 'yun. Mas relevant talaga 'yun. Kung magsabihin, yes, si Mr. Madriaga, yes, mas OG pa yun.
Oh, mas legit pa yun. Mas real pa yung kanyang testimony. Kaya guys, abangan po natin yan. Lalabas yan sa impeachment trial. Tanong ko lang, may saysay pa ba mga testimony nila? Bakit di sila lumantad during investigation sa mga flood control ongoing? Pa ba ang investigation or for political force possess lang sa ito sa 2028? Iswebing. Yes, yun lang yun. Wala nang iba. Bagong script nila ni Defensor, Singson at ang mga DDFs. Yes, lalo na yan si Cubita. Oh, buti naman at nagsalita kayo. Naks naman, DDS talaga. Oh. Anong rason? Bakit now lang lumutang at tagal na silang pinapalutang sa BRC at DOJ? Di sila nalutang. Bakit ngayon lang? Kung kailan pa ba ano yun? Pabahaw ngayon issue na yan. Tama. Dapat inilabas nyo yung kasagsagan ng impeachment para ma-cross-examine itong mga tao nito. 'Di ba? Sana nga mabuksan uli ang yung Quadcom para nang sa ganun mag-isa tong mga to. Ito na naman. Mga ngamoy to. Wala na, finish na, naks naman. Aray mo, pakak agad. Dalhin nyo sa Senado nang magawa ng bagong script ni Direk Marcolita. To. Correcto. Yun, gano'n lang yun. Ito pala si Gutesa, yung ebidensya, yung mali-mali. Kaya nagtawanan sila ang tantara sa Senate hearing. Last year, magulo kausap si Gutesa pa, iba-iba at babasahin ng lang mali pa mga sinasabi. Halata naman kasi scripted yun 'Di ba? Mali-mali nga Hindi niya nga alam kung saan niya basahin yung page O, ito, another na naman. Walang problema yan kasi presidente, sundalo kayo, kaya dapat sumunod. Correct. 'Di ba? Si PBBM naman, ibig sabihin, wala namang problema doon kay PBBM as long as matibay yung ebidensya mo. Nako, walang problema, sasagutin niya. Nako, si PBBM pa, malakas yan. Hindi nyo kaya yan, si Pangulo. Hindi nga kayo kakasa sa impeachment nyo kukulong na now sa sabi, tahimik ang bias. Wala, hindi naman kasi hindi naman kasi importante yung yung issue nyo. Nagkakalat na naman kayo ng fake news at disinformation. Ay, nako guys, ano ba nangyari sa Pilipinas? Ayan na. Yan sila, panibagong bintang laban sa Pangulo. Sabi ko sa iyo, hindi titigil ang mga yan. Ito, pag nabaon na sa limot itong issue na naman ito, may panibago na naman yan, tandaan nyo. Mayroon pa yan, may panibago pa yan. Sabi sa inyo Kaya titingnan natin kung hanggang saan sila kakasa. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Follow me and likes guys. See you again. Bye everyone.